We will not have appreciation of the Lenten season if we do not know why do we have Lenten season on the first place. Ang mga bagay na nakasanayan lang nating gawin tulad ng panahon ng Kwaresma, kung hindi natin maiintindihan, ay hindi rin natin pahahalagahan. Tama o mali? So it is important for us to understand why do we have Lenten season? Can you ask the question? Why do we have Lenten season? Go. Lenten season exists because of Easter. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. Jesus, tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?" For Jews use nothing in common with Samaritans. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you do not even have a bucket, and the cistern is deep. Where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks?" Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you people say that the place of worship is in Jerusalem." Jesus said to her, "Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand. We worship what we understand, because salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. And indeed, the Father seeks such people to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that the Messiah is coming, the one called the Christ. When he comes, he will tell us everything." Jesus said to her, "I am he, the one who is speaking with you." Many of the Samaritans of that town began to believe in him. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them, and he stayed there 2 days. Many more began to believe in him because of his word. And they said to the woman, "We no longer believe because of your word, for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world." The Gospel of the Lord. Good morning, brothers and sisters in Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. We will not have appreciation of the Lenten season
if we do not know why do we have Lenten season on the first place. Ang mga bagay na nakasanayan lang nating gawin tulad ng panahon ng Kwaresma, kung hindi natin maiintindihan, ay hindi rin natin pahahalagahan. Tama o mali? So it is important for us to understand why do we have Lenten season? Can you ask the question? Why do we have Lenten season? Go. Lenten season exists because of Easter. Ang pinakaunang kapistahan sa buong simbahan ay ang kapistahan o ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Because the meaning of our Christian lives is centered on the resurrection of the Lord. That is why St. Paul said, if Christ has not been risen, our faith is in vain. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, baliwala ang ating pananampalataya. Kasi kahit naninalig tayo sa salita ni Jesus, kahit naniniwala tayo na iniligtas niya tayo sa kanyang kamatayan, kung hindi naman muling nabuhay ang Panginoon, wala din tayong pag-asa ng muling pagkabuhay. Baliwala ang pagsisimba natin, baliwala ang paggawa natin ng mabuti, baliwala ang ating pagdarasal, kung wala naman tayong inaasahang muling pagkabuhay. Tama o mali? So Easter gives meaning to our lives. Kaya, alam ng mga Kristiyanong mahalaga ang Pasko ng muling pagkabuhay at para mas makita ng bawat Kristiyano yung kasiyahan at kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon na siyang sentro ng na siyang sentro at kahulugan ng ating pagiging Kristiyano, minarapat ng simbahan na magkaroon ng 40 araw na paghahanda para sa celebration ng Easter. Ganun siya kaimportante. Ang Pasko, meron lang tayong 4 na linggo para maghanda para sa Pasko. Are you following me? Only 4 Sundays before Christmas. And how many Sundays do we have before Easter? 6. To give you that sense of importance for Easter Sunday. Ganun kahalaga yung Easter Sunday. Kaya nagtataka nga po ako, bakit tayong mga Pilipino, nagsisiksikan tayo dito sa simbahan kapag bisperas ng Pasko? Pero bakit kapag bisperas ng Pasko ng muling pagkabuhay, the celebration of Easter Vigil, bakit wala nang nagsisimba? Sige nga, sino dito ang nakapagsimba na ng Easter Vigil? Sino nakapagsimba na dito ng hating gabi bago yung Pasko ng muling pagkabuhay? O tingnan nyo nga, wala pa sa 10%. Kasi we don't see the value of it. Ano bang ginagawa natin sa celebration ng Easter? O bakit kayo wala dito pag Sabado de Gloria ng gabi? O, nasa Boracay na kayo, no? Naka-outing na kayo, no? O, pero kahit saan sana kayo nandun, maa-attendan ninyo yung celebration na ito. Kasi bakit? Ano yung gagawin nating napaka-importante sa Easter Vigil? Tanong niyo sa akin, ano? The renewal of our baptismal promises. Dahil yun din ang pinakamahalagang araw sa buhay natin, nang tayo ay maging anak ng Diyos. At kailan tayo naging anak ng Diyos? Nung tayo ay binyagan. Very good. On the day of our baptism. So, on that day, sa Easter Vigil, sa gabi ng Pasko ng muling pagkabuhay, alam niyo kung anong ginagawa? Kung merong mga binibinyagan na may edad na, doon natin binibinyagan. Doon natin sila wini-welcome sa community. At tayo naman ng mga matagal nang nabinyagan, we renew our baptismal promises because it is the day that we remember we are saved by the death and resurrection of our Lord. Kaya tayo nagfa-fasting, kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo nag-almsgiving because we prepare our hearts to renew our baptismal promises. Are you following me? And when we were baptized, there is a very important element that we are reflecting on today. Kaya po yung linggo ngayon, nire-remind tayo sa isang napakahalagang elemento sa sakramento ng binyag. And what is that element? Ano ang ibinuhos sa inyo nung kayo ay binyagan?
Ano ang binuhos sa inyo? And the first reading speaks to us about the water that God gave that God gave to His chosen people when they were thirsty. Sa pamamagitan ng bato na tinuktok ni Moises ng kanyang tungkod, lumabas ang tubig na naging inumin nila. Are you following me? And in the gospel, Jesus is asking from the Samaritan woman to give him water because he is also thirsty. And in the second reading that we have heard today, ang ibinubuhos ay hindi tubig, kundi ang Espiritu Santo. Dahil ang tubig at Espiritu Santo ay pareho nating tinanggap sa binyag upang tayo'y maging mga anak ng Diyos. So water in this respect does not only refer to our bodily needs, but also to our spiritual needs. Ang tubig na tinutukoy sa ating mga pagbasa ngayon ay hindi lang yung nakapagpapatid ng uhaw ng katawan, kundi yung nakapagpapatid ng uhaw ng ating kalooban. Now, in the first reading that we have heard, people are asking Moses for water because they are thirsty. And true enough, mauuhaw ka talaga kapag nasa disyerto ka dahil doon, bihira po ang tubig. Pag sinabing disyerto, hindi kagaya dito sa Pilipinas na napakarami pong tubig. In fact, di ba kagagaling ko lang sa Holy Land? Alam niyo po ba doon ang tubig, hindi mo pwedeng hingin. Dito sa atin, sa mga karinderya, humingi ka lang ng tubig, bibigyan ka. Doon, bibilin mo ang tubig. Dahil napakahirap ng tubig. Kaya, nung nauuhaw yung mga Israelita, nagreklamo sila kay Moises. Ang tagal na kasi na nilang naglalakbay, pero nauuhaw sila. Pero yung pagkauhaw na yon, hindi lang dahil sa init, hindi lang dahil sa pagod. Uhaw sila dahil parang wala ng kabuluhan yung kanilang paghihintay at yung kanilang paglalakbay. Gusto nila ng kahulugan. At yun din yung pagkauhaw nung babaeng Samaritana sa Ebanghelyong narinig natin. Pumupunta siya sa balon dahil kailangan niya ng tubig, na gagamitin siguro pang ligo, panghugas ng pinggan at ng baso, at tubig na inumin para mapatid din ang kanyang uhaw. Pero nung nakita niya si Jesus, nagkaroon ng double meaning yung tubig. Kasi yung tubig na tinutukoy ng Panginoon na ibibigay niya, ay hindi lang yung tubig na nakapapatid ng uhaw ng katawan, kundi ng kaluluwa. Yung babaeng ito, kagaya ng mga Israelita sa unang pagbasa, uhaw na uhaw din sa kahulugan ng buhay. Tanong niyo sa akin, bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Because he is into vicious relationships. Naghahanap siya ng kahulugan sa iba't ibang lalaki. Kaya nagkaroon siya ng maraming lalaki sa buhay niya. Di ba ang sabi ng Panginoon, nasaan ang iyong asawa? Hindi nakasagot yung babae. Sabi niya, wala akong asawa. Dahil meron siyang 5 kinasama, at yung kinakasama niya ngayon, hindi pa rin niya asawa. Ilan yon? 5 plus 1? Lahat ng 6 na lalaking yon, hindi siya nabigyan ng pagkakontento sa buhay. Pero sino yung 7 lalaking dumating sa buhay niya? Si Jesus. Ang tubig ng buhay, at sino mang makatagpo sa lalaking ito, ang sino mang makatagpo kay Jesus, ay hindi na maghahanap ng kahulugan sa ibang bagay. Are you following me? Jesus is saying to us, if you have me in your life will become meaningful. You will never thirst for meaning if you have me. Even if you are afraid, even if you are uncertain, even if your life seems to be meaningless, if you know that Jesus is with you, then everything becomes meaningful. For some of you who may have not known, para sa mga hindi po nakakaalam, naipit po ako sa giyera sa Jerusalem. Nung binobomba na ng Iran ang Israel, I was there. And it was uncertain if I would be here on this very Sunday. Actually, hindi ko na nga nai-imagine na makakauwi ako ng buhay. I was hoping for the best,
And that is why I pray. But I am also expecting the worst. That is why I prepare. Pinaghahandaan ko na po kung sakaling mamamatay ako, may mga binibili na nga ako kung anong gagawin kapag umuwi ako ng abo na eh. Pero nagdadasal pa rin naman ako na sana makauwi pa rin. But you know, sa mga sandali na yon na hindi ko alam kung makakauwi ba ako o hindi, ano ang pinanghawakan namin? Ano ang pinanghawakan ko? Si Jesus. Na sa mabuhay man o sa mamatay, alam kong kasama ko ang Panginoon, alam kong hindi ako pababayaan. Are you listening to me? Uhaw na uhaw kami sa kahulugan, uhaw na uhaw ako sa kahulugan. Bakit ba nangyayari sa amin yon? Bakit kami naipit sa gera? Napakarami nang nagpilgrimage sa Holy Land, nakabalik naman ng walang aberya. Kami, kinakailangan naming magmadali, makatawid sa border ng Jordan at Israel para makatakas kami sa mga missiles na dumarating. Kinailangan naming maghintay ng ilang araw dahil wala nang available flights na papunta ng Dubai. Iikot pa kami sa ibang lugar para makauwi kami ng Pilipinas. Nakakapagod yung biyahe pa uwi because it took us 3 days para makauwi dito. So parang nagsasawa na kami sa pagkain. Yung pagkain, iba-iba lang ng itsura pero pare-pareho na ng lasa. Gustong-gusto na naming umuwi. Parang wala nang kabuluhan yung pagsistay namin doon. Pero salamat sa Diyos, salamat kay Jesus. Because Jesus gave meaning to what we are experiencing. Sabi ko nga, akala ko, yung pagpunta ko sa Holy Land, mapapalalim yung pananampalataya ko dahil muli kong makikita yung mga lugar na kanyang tinapakan. Pero ang mas magpapalalim pala ng kahulugan ng aking pananampalataya ay yung karanasan na ako ay magtiwala sa Kanya sa mga oras na yun na walang kasiguraduhan kung kami ba'y makakauwi pa ng buhay. It is in those dark moments, it is in our fear, it is in our waiting, it is in our moments of uncertainty that we found the meaning of our faith because we have received Christ in our hearts. Kaya sa second reading, ano ang sabi ni San Pablo? Ibinuhos ang Espiritu sa ating mga puso nung tayo'y binyagan sapagkat sa mga oras ng kadiliman, si Jesus ang magiging kahulugan ng ating mga pinagdadaanan. Jesus will make our lives meaningful. He will satisfy our thirst for meaning and for fulfillment. Are you listening to me? Kaya may gera kasi akala ng tao, ang kapanatagan, ang kapayapaan ay nasa kapangyarihan. Kaya may gera kasi nag-aagawan sa yaman ng langis. Kaya may gera kasi nagpapagalingan kung sino ang pinakamakapangyarihan at kung sino ang dapat na masunod. Pero tandaan ninyo, kahit maging mayaman kayo, magiging meaningful na ba ang buhay ninyo? Yes or no? Ang kayamanan ba ay batayan ng kapanatagan ng puso? Yes or no? Ang pagiging powerful ba, magiging kapanatagan ng inyong puso? Yung bang mga relationships ninyo, pag ba jumowa kayo, kapag ba nagkaasawa kayo, kapag ba natagpuan ninyo yung taong magmamahal sa inyo, magiging kontento na ba kayo? Hindi. Kaya nga nag-aaway pa rin kayo kahit mahal nyo ang isa't isa eh. Because there is always discontent. Di ba? Even in our relationships, kaya kanino natin hahanapin ang kahulugan ng buhay natin? Hindi sa tao, hindi sa bagay, kundi sa Panginoon. Kaya sa banal na Eucharistia, patuloy na dumadaloy ang tubig ng buhay para hindi tayo mauhaw. Whenever we attend Holy Mass, we receive the body and blood of our Lord. We drink from the cup of salvation so that we will never thirst for meaning. Kaya din kapag tayo nangungumpisal, pinadadaloy sa atin ang biyaya ng kapatawaran para maranasan natin yung kapanatagan ng puso
na tanging si Jesus lang ang makapagbibigay. May we find in Jesus not only satisfaction of the thirst of our body, but the satisfaction of the thirst of our soul. Matagpuan nawa natin kay Jesus ang kapanatagan ng ating puso, lalo na sa mga panahon ng walang kapanatagan at walang kahulugan. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng mahal na poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.